Naisip mo na ba na ikaw ay nasa tuktok ng mundo, napapaligiran ng karangyaan at kapangyarihan, ngunit nakadarama ng kawalan na tila walang pumupuno? Ito ang kwento ni Lucas Monteiro, isang milyonaryo na, matapos makilala ang isang Buddhist monghi sa isang malayong templo, ay napilitang tanungin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa buhay at kaligayahan. Sa malalim na pag-usap tungkol sa pagpapaalam at ang tunay na kahulugan ng pag-iral, natuklasan ni Lucas ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ano ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang lahat ng kanyang itinayo? At ano ang maaring ibunyag ng hindi inaasahang pagbabagong ito tungkol sa sarili nating mga pagpipilian at ang presyo ng tunay na kasiyahan? Ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay na hahamon sa iyong mga paniniwala at antig sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang nahanap ni Lucas ay maaring ang kailangan mo para harapin ang sarili mong mga pagdududa at pangamba. Bago tayo magpatuloy, nais kong suriin mo kung nakasubscribe ka na sa aking channel upang patuloy akong makapaghatid sa iyo ng higit pang mga kwentong tulad nito. Ang Lucas Monteiro ay isang pangalan na umaalingaw sa mga event hall at corporate corridors sa buong mundo. Sa 45, siya ang larawan ng materyal na tagumpay. Isang kilalang negosyante na ang mga tagumpay sa pananalapi ay hinahangaan at kinainggitan ng marami. Napakalaki ng kanyang kapalaran, naipon sa mga taon ng walang pagod na trabaho at makikinang na desisyon sa negosyo. Ngunit sa likod ng kinang ng mga numero at ulat sa mga business magazine, may kwento ng kaguluhan na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang buhay ni Lucas ay ang ehemplo ng karangyaan at kapangyarihan. Nakatira siya sa isang mansyon na mas malapit sa isang modernong palasyo. Ang bahay ay isang panoorin ng karangyaan, double height na mga sala, mga kristal na chandelier na nagpapailaw sa silid na may ginintuang glow, at isang koleksyon ng mga gawa ng sining na maaring punan ang isang museo. Napakaganda ng tanawin mula sa mansyon, na may mga hardin na maingat na pinapanatili, at isang swimming pool na tila nawawala sa abot tanaw. Ang mga sasakyan ni Lucas ay halos kasing iconic niya mismo. Mayroon itong fleet ng mga makabagong sasakyang pang sports. Bawat isa ay mas elegante at mas mabilis kaysa sa huli. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang paraan ng transportasyon. Sila ay mga simbolo ng kanyang tagumpay at ang katayuan na kanyang nakamit sa mga nakaraang taon. Kapag nagmamaniho si Lucas, ginagawa niya ito ng may kumpiyansa ng isang taong nakabisado, hindi lang ang kalsada, kundi ang tadhana mismo. Ang iyong buhay ay hindi limitado sa 4 na peder ng iyong mansyon. Si Lucas ay isang walang kapagurang manlalakbay, tumatawid sa mga kontinente sa mga pribadong jet, at nananatili sa mga luxury hotel na ang taas ng kaginhawahan at pagiging sopistikado. Ang bawat paglalakbay ay isang bagong pakikipagsapalaran, isang pagkakataon upang tuklasin ang iba't ibang kultura at maranasan ang pinakamahusay sa bawat sulok ng planeta. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang mga nagawa at ang kaakit-akit na buhay na kanyang pinamumunuan, si Lucas ay pinagmumultuhan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng laman. Sa mga sandali ng pagmumuni-muni, kapag ang pagmamadali at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay ay humupa, nakita niya ang kanyang sarili na nakatingin sa bintana ng kanyang mansyon. Ang lungsod ay lumiwanag sa ibaba niya, at tinatanong ang kanyang sarili, may higit pa ba rito? Ang pakiramdam na ito ay hindi lamang isang dumaraan na eksyo. Ito ay isang lumalagong pagkabalisa na bumabagabag sa iyo, kahit na sa pinakamapayapang sandali. Sa mga tahimik na gabi, kapag ang mundo sa labas ay kalmado, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang malalayong bituin, si Lucas ay nakakaramdam ng pagkadiskonekta. Ang tagumpay, kayamanan at karangyaan na minsan ay tila solusyon sa lahat ng kanyang mga problema ngayon ay tila mababaw na elemento, hindi kayang punan ang kahungkagan na kanyang nararamdaman sa loob. Nagsimulang napagtanto ni Lucas na sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng gusto niya, hindi niya mahanap ang kasiyahan at kaligayahang inaakala niyang darating ng may tagumpay. Nasumpungan niya ang kanyang sarili na patuloy na naghahanap ng isang bagay na hindi niya malinaw na matukoy, isang pakiramdam ng layunin o katuparan na tila nakalusot sa kanyang pagkakahawak. Ito ang sandali kung kailan nagsimulang lumaki ang pagkabalisa ni Lucas, na nagtatakda ng yugto para sa isang pagbabagong hindi niya akalaing posible. Sa puntong ito ng kwento,
ang mga manonood ay nagsimulang maunawaan na, sa kabila ng kanyang panlabas na ningning at napakagandang mga nagawa, si Lucas Monteiro ay malapit nang magsimula sa isang malalim at naghahayag na panloob na paglalakbay, na hahantong sa kanya upang tanungin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa tagumpay, kaligayahan at kahulugan ng buhay. Ito ay isang malamig na umaga ng taglamig sa New York, at ang lungsod ay nababalot ng kumot ng hamog. Ang abot-tanaw, na karaniwang may tuldok na mga ilaw at paggalaw, ay natatakpan na ngayon ng isang makapal na layer ng kulay abo, na parang sumasalamin sa panloob na estado ni Lucas Monteiro. Naghahanda siya para sa isang mahalagang business meeting, isa sa marami na pumupuno sa kanyang naka-impek na iskediul. Ang pagpupulong na ito ay partikular na mahalaga, dahil ito ay nagsasangkot ng isang pagsasanib ng mga kumpanya, na nangako na higit pang pagsamahin ang kanyang pinansyal na imperyo. Pumasaka si Lucas sa conference room with his usual confidence. Ang mga ehekutibo at mamumuhunan, na nagtipon sa paligid ng isang mahabang madilim na kahoy na mesa, ay naghihintay para sa pagtatanghal na magsimula. Ang mga upuan ay maayos na nakaayos at ang mga ulat sa pananalapi, na nakaayos sa makintab na mga folder, ay handa ng ipamahagi. Ang kapaligiran ay sinisingil ng pag-asa, tulad ng isang yugto na magho-host ng isang engranding palabas. Sinimulan niya ang pagtatanghal na may pagkalikido at alindog na nagpapakilala sa kanya. Ang kanyang mga salita ay mahusay na nasanay, at ang mga graphics sa projector ay tila nagsasabi ng isang walang kapantay na kwento ng tagumpay. Gayunpaman, sa likod ng kanyang kumpiyansa ng ngiti at kahangahangang mga numero, mayroong isang lumalagong panloob na bagyo. Sa nakalipas na ilang buwan, ang naipon na stress ng mga desisyon sa negosyo, patuloy na paglalakbay, at ang presyon upang mapanatili ang kanyang hindi nagkakamali na imahe ay nagdudulot sa kanya ng pinsala. Si Lucas ay nakaramdam ng pagod at labis na pagkapagod, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na magpatuloy, sa paniniwalang ang personal na kasiyahan ay isang kontrata na lang. Habang nagsasalita siya, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang manirahan. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagparamdam sa kanya, na parang may kulang na mahalaga. Ang isip ni Lucas, na karaniwang matalas at nakatuon, ay maulap at nalilito. Sinubukan niyang mapanatili ang kontrol, ngunit ang mga salita ay nagsimulang maghalo, at ang view ng mga graphics sa screen ay tila baluktot. Bigla, sa isang break sa pagganap, si Lucas ay nagkaroon ng panic episode. Pakiramdam niya ay parang pinipiga ang hangin sa kanyang mga baga, at nakaramdam siya ng derealization. Nagsimulang umikot ang silid, at kinailangan niyang kumapit sa mesa para hindi mahulog. Ang nag-alalang bulungan ng mga naroroon ay nagsimulang maghalo sa tugtog sa kanilang mga tainga. Sa isang iglap ng kalinawan, napagtanto niyang nasa gitna siya ng emosyonal na pagkasira. Ang dapat sana ay isang sandali ng tagumpay at pagmamataas ay mabilis na naging isang personal na bangungot. Namutla ang mukha ni Lucas, at hindi niya nagtagumpay na kontrolin ang sitwasyon. Tinulungan siya ng kanyang mga nag-aalalang kasamahan, at mga namumuhunan na umalis sa silid. Siya ay umatras sa kanyang opisina, ang lugar kung saan siya nakahanap ng kanlungan noon, ngunit ngayon ay nakakaramdam na siya ng panghihina. Ang krisis ay hindi lamang isang pisikal na pagbagsak. Ito ang kasukdulan ng mga taon ng naipon na stress at kawalang kasiyahan. Si Lucas ay nakaupong mag-isa sa kanyang armchair. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang kanyang isip sa isang ipo-ipo ng mga nalilitong kaisipan. Pakiramdam niya ay naliligaw siya at dismayado. Para bang ang buhay na binuo niya sa sobrang pagsisikap ay gumuho sa kanyang paningin. Dahil sa pagkawasak at kawalan ng pag-asa, napagtanto ni Lucas na kailangan niya ng pahinga. Ang bigat ng mga inaasahan at ang panloob na kawalan ng laman ay naging hindi mabata. Nagpasya siyang kailangan niya ng oras na malayo sa lahat ng nalalaman niya. Sa isang impulse, inimpek niya ang kanyang mga bag at nagpasya na maglakbay sa isang malayong lugar. Malayo sa mga distractions at pressures ng corporate world. Pinili niya ang isang malayo at hindi pamilyar na destinasyon, isang Buddhist temple sa kabundukan ng Himalayan, kung saan inaasahan niyang mahanap ang kapayapaan at kalinawan na kulang sa kanya. Ito ay isang paglalakbay sa hindi alam, isang desperadong pagsisikap na makahanap ng isang bagong pananaw, at isang mas malalim na pag-unawa sa sarili.
Kaya naman, ang milyonaryo na si Lucas Monteiro, nakilala sa kanyang buhay na may pagpapakitang tao at tagumpay, ay nagsimula sa isang paglalakbay na nangakong babaguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Nagtakda siya, hindi lamang sa paghahanap ng isang malayong pisikal na lugar, kundi isang panloob na espasyo kung saan maaari niyang harapin ang kanyang pinakamalalim na mga katanungan at mahanap ang tunay na kahulugan ng pag-iral. Ang desisyon ni Lucas Monteiro na humanap ng bagong landas ay nagdala sa kanya sa isang hindi pangkaraniwang destinasyon, isang malayong templo ng Buddhist sa kabundukan ng Himalayan. Matapos ang mapangwasak na emosyonal na pagkasira at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, nadama niya na kailangan niyang lumayo mula sa galit na mundo na kanyang ginagalawan at makahanap ng isang lugar kung saan makakatagpo siya ng panloob na kapayapaan. Ang templo, na nakatago sa matayog at nababalutan ng nyebe na mga taluktok, ay inirerekomenda ng isang kaibigan na alam na kailangan ni Lucas ng mas malalim at mas tunay. Ang paglalakbay ni Lucas patungo sa templo ay napaka-epiko. Lumipat siya sa isang maliit na paliparan sa paanan ng mga bundok, kung saan naghihintay sa kanya ang isang matarik at palikulikong landas. Ang daan patungo sa templo ay makitid at masungit, na tumatawid sa napakagandang tanawin ng bundok. Habang unti-unting umaisenso ang jeep, pinag-isipan ni Lucas ang lawak at ganda ng mga tanawin sa paligid niya. Ang luntyan ng mga kagubatan, ang matingkad na asul na kalangitan, at ang mapayapang tunog ng mga ilog na umaagos sa di kalayuan ay kabaliktaran ng husto sa kaguluhan sa lungsod na iniwan niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay sa hindi pantay na lupain, nakarating si Lucas sa isang maliit na nayon sa paanan ng bundok. Doon, nakilala niya ang isang lokal na gabay, isang matandang lalaki na may tahimik na mukha, na humantong sa kanya sa huling bahagi ng ruta patungo sa templo. Ang trail ay naging lalong makitid at nababalot ng malambot na ambon na nagbigay sa kapaligiran ng halos mahiwagang pakiramdam. Habang papalapit sila, ang templo ay nagsimulang lumitaw sa gitna ng mga puno, isang simple ngunit kahangahangang konstruksyon, na may mga nakatagilid na bubong na gawa sa kahoy at mga peder na bato na tila nagsasama sa natural na tanawin. Sa wakas, ang templo ay lumitaw sa harap ni Lucas. Ang mga peder na bato nito ay dahan-dahang bumagsak at ang bubong nito ay natatakpan ng lumot at litsen. Ito ay isang lugar na huminga ng katahimikan, na matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na maringal na umangat sa paligid nito. Damang-dama sa hangin ang pakiramdam ng kalmado at katahimikan, at nakaramdam ng agarang ginhawa si Lucas, na parabang ang mismong kapaligiran ng templo ay tinatanggap siya at bumabalot sa kanya ng nakakaaliw na yakap. Pagkababa ng sasakyan at pagtawid sa entrance gate ng templo, sinalubong si Lucas ni Lama Dorje, isang matandang monghe na may kahangahangang presensya. Ang lama, na may maputing buhok at maayos na putol na balbas, ay nagsuot ng simple, kulay terakota na balabal, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may malalim na karunungan. Gumalaw siya ng may tahimik na biyaya. Ang bawat hakbang ay nagpapakita ng buhay ng dedikasyon at pagmumuni-muni. Ang presensya ni Lama Dorje ay kalmado at nagbibigay inspirasyon sa parehong oras. Maligayang pagdating, Lucas Monteiro, sabi ng lama na may mainit na ngiti. Ang kanyang tinig ay malambot at payapa na parang ungol ng isang batis. Dumating ka sa panahon ng napakagandang kagandahan at katahimikan. Ang kapayapaang hinahanap mo ay abot kamay mo. Si Lucas, na medyo natulala pa rin sa mahabang paglalakbay at sa kadakilaan ng lugar, ay yumuko bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Salamat, Lama Dorje. Hindi ko alam kung ano ang asahan, ngunit nakakaramdam na ako ng katahimikan. Tumango si Lama Dorje at gumawa ng nag-anyaya na kilos para sundan siya ni Lucas. Sabay silang naglakad sa looban ng templo, dumaan sa simple at maayos na hardin na may makukulay na bulaklak at maliliit na estatwa ng Badha na tila tahimik na nanonood. Bawat hakbang ay tila mas pinalalim si Lucas sa kanyang sarili, malayo sa mga alalahanin at abala sa labas ng mundo. Habang ginalugad nila ang templo, ipinaliwanag ni Lama Dorje na ang lugar ay hindi lamang isang pisikal na kanlungan, ngunit isang puwang na nakatuon sa pagsasanay ng pagmumuni-muni at kaalaman sa sarili. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagiging simple at koneksyon sa kalikasan, at kung paano ang mga elementong ito ay mahalaga sa pagkamit ng tunay na kapayapaan sa loob.
Pakiramdam ni Lucas ay lalong nahumaling sa mapayapang kapaligiran ng templo at sa matahimik na karunungan ni Lama Dorje. Nagsimula siyang mapagtanto na ito ay hindi lamang isang lugar upang takasan ang kanyang abalang buhay, ngunit isang pagkakataon upang bungkalin ang isang proseso ng pagmuni-muni at personal na pagbabago. Ang pagdating sa templo, na may kalmadong kapaligiran at mainit na pagtanggap mula sa Lama, ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa paglalakbay ni Lucas. Siya ay malapit nang magsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at paglago, na ginagabayan ng mga turo at karunungan ng isang monghe na tila alam kung paano hipuin ang kaluluwa ng isang tao na, tulad niya, ay naghahanap ng malalim, makabuluhang mga sagot. Matapos manirahan sa templo at madama ang katahimikan ng kapaligiran, nagsimulang maghanda si Lucas Monteiro para sa inaasahan niyang isang paglalakbay ng pagsisiyasat sa sarili. Ang unang ilang umaga sa templo ay ginugol sa katahimikan, kung saan si Lucas ay sumisipsip sa katahimikan ng lugar at nag-adjust sa mas mabagal, mas mapagnilay-nilay na bilis na pumapalibot sa kanya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang simulan niya ang isang serye ng mga pakikipag-usap kay Lama Dorje, ang monghe na, sa kanyang malalim na karunungan, ay tila may kapangyarihang tumago sa pinakamalalim na suson ng kaluluwa ng tao. Nagsimula ang mga pag-usap sa mga simpleng pagpupulong, kadalasan sa maliit na meditation room ng templo. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga makukulay na tapiserya at mga imahe ng badha, na lumilikha ng isang nakakaengganyo at introspective na kapaligiran. Inanyayahan ni Lama Dorje si Lucas na maupo sa mga komportableng unan na nakaayos sa isang mababang mesa, na natatakpan ng telang seda at pinalamutyan ng mga kandila at insenso. Sa mga unang pagpupulong, sinimulan ni Lama Dorje na tugunan ang mga konsepto na parehong malalim at mapaghamong. Nagsalita siya tungkol sa konsepto ng detachment, isang pangunahing prinsipyo sa Budismo. Ang pagpapakawala ay hindi nangangahulugan ng pag-abandona o pagtakas. Paliwanag ni Lama Dorje sa isang mahinahon at mapagnilay-nilay na boses. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang tunay na kaligayahan ay wala sa pag-aari, tagumpay o katayuan. Ito ay sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa patuloy na pagnanais at ang pangangailangan para sa kontrol. Si Lucas ay matamang nakikinig, ngunit siya ay nagpupumilit na ikonekta ang mga konseptong ito sa kanyang sariling buhay. Nag-alay siya ng mga taon sa pagtatayo ng kanyang imperyo, na naniniwalang ang kasiyahan ay nasa pagkakaroon ng higit pa, mas maraming pera, mas maraming kapangyarihan, mas maraming pagkilala. Ngayon, nakaupo sa harap ni Lama Dorje, nagsimula siyang magtanong kung ang walang humpay na paghahanap na ito ay talagang nagdala sa kanya ng kaligayahang ninanais niya. Patuloy na ginalugad ni Lama Dorje ang layunin ng buhay. Anong layunin ang natagpuan mo sa iyong paglalakbay? Tanong niya kay Lucas na malumanay pero piercing ang ekspresyon. Nakahanap ka na ba ng layunin na higit pa sa mga nagawa at material na bagay? Nag-alinlangan si Lucas. Palagi niyang nakikita ang kanyang buhay bilang isang serye ng mga layunin na dapat makamit. Ang bawat tagumpay ay humahantong sa isang bagong layunin. Ngunit ngayon, nang marinig niya ang mga salita ng Lama, napagtanto niya na marahil ay nakalimutan niya kung ano ang talagang mahalaga. Inisip niya ang mahabang oras, ang patuloy na paglalakbay, at ang walang humpay na panggigipit upang mapanatili ang kanyang posisyon. Nasaan ang mas malalim na layunin sa lahat ng ito? Ang monghe ay hindi lamang nagtanong, ngunit nag-alok din ng mga pagmumuni-muni at gabay. Ang tunay na kaligayahan, sabi ni Lama Dorje, ay nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa ating sariling pagkatao at sa ating koneksyon sa mundo sa paligid natin. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong makuha, ngunit isang bagay na natuklasan mo sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ihayag ni Lucas ang kanyang sariling mga alalahanin at pagdududa. Nagsalita siya tungkol sa kahungkagan na naramdaman niya sa kabila ng kanyang mga nagawa at ang pagkawala ng koneksyon na naranasan niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Si Lama Dorje ay matiyagang nakinig at nag-alok ng praktikal na karunungan, na nagmumungkahi na pag-isipan ni Lucas ang kanyang mga motibasyon at mga halaga. Sa isa sa mga pagpupulong na ito, ginabayan ni Lama Dorje si Lucas sa isang pagsasanay sa pagmumuni-muni, na tinutulungan siyang kumonekta sa kanyang pinakamalalim na damdamin.
Habang nakatuon si Lucas sa kanyang paghinga at sa mga iniisip na pumasok sa kanya, nagsimula siyang makaranas ng kalinawan at kalmado na kakaibang bago sa kanya. Para bang ang mga patong-patong ng komplikado at pagkabahala na bumabalot sa kanyang isipan ay naglalaho, na nagpapakita ng isang mas simple, mas dalisay na pag-unawa sa buhay. Ang mga pakikipag-usap kay Lama Dorje ay minarkahan ng mga sandali ng matinding pagsisiyasat sa sarili at mga personal na pagtuklas. Nagsimulang matanto ni Lucas na ang kanyang paghahanap para sa kaligayahan at kasiyahan ay nag-ugat sa panlabas at panandaliang mga konsepto. Sinimulan niyang makita ang pangangailangan na muling suriin kung ano ang talagang mahalaga at maghanap ng paraan ng pamumuhay na higit na nakaayon sa pagiging tunay at panloob na layunin. Ang paglalakbay ni Lucas sa malalalim na pag-usap na ito kay Lama Dorje ay hindi lamang isang serye ng mga pagpapalitan, ngunit isang pagsasawsaw sa isang bagong paraan ng pag-unawa sa buhay. Ang bawat pag-usap ay isang paanyaya upang tumingin sa loob, tanungin kung ano ang totoo at makabuluhan, at makahanap ng isang paraan ng pamumuhay na tunay na kasyasya at nagpapayaman. Sa paglipas ng mga linggo, naramdaman ni Lucas na nagsisimula na siyang makahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi niya alam na mayroon siya. Ang mga salita ni Lama Dorje ay hindi lamang malayong mga teorya, ngunit mga aral na nagsimulang tumunog ng malalim sa kung ano ang naramdaman niya sa kanyang puso. At kaya, ang paglalakbay ni Luke, na minarkahan ng malalim na pag-usap at mga pananaw na nagbubukas ng mata, ay nagpatuloy sa paghubog sa kanyang paghahanap para sa bagong kahulugan at layunin sa buhay. Habang si Lucas Monteiro ay gumugol ng mas maraming oras sa templo kasama si Lama Dorje, isang malalim na bagay ang nagsimulang mangyari sa loob niya. Ang katahimikan ng kapaligiran, na sinamahan ng malalim at mapaghamong pakikipag-usap sa monghe, ay nagsimulang magbukas ng mga bagong abot-tanaw sa kanyang isip at puso. Ang nagsimula bilang pagtakas mula sa pressure at stress ay naging isang tunay na espiritual na paggising. Ginugol ni Luke ang kanyang umaga sa pagmumuni-muni sa ilalim ng lilim ng isang sinaunang puno sa hardin ng templo. Ang banayad na tunog ng hangin sa mga dahon at huni ng ibon ay lumikha ng isang natural na backdrop para sa kanilang mga sandali ng pagsisiyasat. Habang nakaupo siya sa katahimikan, nakaramdam si Lucas ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararanasan. Nagsimula siyang mapagtanto ang mga subtleties ng kalikasan at ang kahalagahan ng kasalukuyang sandali, isang bagay na palaging malayo habang siya ay abala sa paghabol ng mga layunin at tagumpay. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, pinag-isipan ni Lucas ang kanyang mga pinili sa buhay. Naisip niya ang walang katapusang mga oras na ginugugol sa mga pagpupulong, ang madalas na paglalakbay, at ang mga pangako na nangingibabaw sa kanyang oras. Tinanong niya ang sarili, ito ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? O nadala ba ako ng walang humpay na pagnanais ng higit pa? Si Lama Dorje, na laging matulungin sa mga pagbabago kay Lucas, ay lumapit sa mga kaisipang ito ng may banayad na karunungan. Ang patuloy na paghahanap para sa kayamanan at katayuan ay maaring maging isang mapagkukunan ng malaking stress at kawalan ng laman. Sabi ng monghe sa mahinahong boses, dahil ito ay isang paghahanap para sa isang bagay na hindi kailanman ganap na kasyasya. Ang tunay na kaligayahan, Lucas, ay nagmumula sa mas malalim na pag-unawa sa kung sino tayo at kung ano talaga ang mahalaga. Hinamon ng monghe si Lucas na isaalang-alang ang halaga ng detachment. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa lahat ng mayroon ka, paliwanag ni Lama Dorje. Nangangahulugan ito ng pagpapaubaya sa pangangailangang kontrolin at taglayin, upang makahanap ng espasyo ng panloob na kalayaan, kung saan maaari kang mamuhay ng may higit na pagiging tunay at layunin. Ang mga pag-usap na ito ay sinamahan ng mahabang paglalakad sa mga landas sa paligid ng templo. Sa mga paglalakad na ito, nag-usap sina Lucas at Lama Dorje tungkol sa buhay at sa mundo sa kanilang paligid. Ibinahagi ng monghe ang mga kwento ng mga taong nakatagpo ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga tanikala ng materialismo at paghahanap ng landas ng pagiging simple at pakikiramay. Nagsisimula ng maunawaan ni Lucas na ang kanyang paghahanap para sa kayamanan ay hindi lamang isang bagay ng pagkuha ng mga ari-arian, ngunit isang pagtatangka upang punan ang isang panloob na kawalan na tila hindi kailanman nasisiyahan.
Nagsisimula na siyang makita na sa kabila ng kanyang mga kahangahangang tagumpay, ang kaligayahan ay tila laging nakatakas sa kanya, tulad ng isang anino na hindi nakarating sa kanya. Isang araw, habang pinag-isipan ang kalawakan ng mga bundok na nakapalibot sa templo, si Lucas ay nagkaroon ng paghahayag. Napagtanto niya na sa likod ng harapan ng tagumpay at kaakit-akit, mayroong isang malalim na pagnanais para sa koneksyon at kahulugan. Naalala niya ang mga oras na pakiramdam niya ay pinakabuhay, mga simpleng sandali, tulad ng isang tunay na ngiti, isang taos-pusong pakikipag-usap sa isang kaibigan, o isang hindi inaasahang pagkilos ng kabaitan. Ang mga sandaling ito ay nadama na mas mahalaga kaysa sa anumang parangal o pagkilala. Napansin ni Lama Dorje ang pagbabago kay Lucas, at patuloy na ginabayan siya sa pamamagitan ng mga kasanayan na nagpalalim sa kanyang pagsisiyasat. Hinikayat kanya na gumawa ng maliliit na pang-araw-araw na pagkilos ng may intensyon at pasasalamat. Nagsimulang magsagawa ng kabaitan si Lucas, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil nadama niya ang tunay na kagalakan sa pagtulong sa iba. Nakibahagi siya sa mga aktibidad sa paglilingkod sa templo, tumulong sa paghahalaman at paghahanda ng mga pagkain para sa mga monghe at bisita. Bawat kilos ay tila naghahatid ng kasiyahan na lubos na naiba sa nalaman niya noon. Habang nagninilay-nilay si Lucas sa kanyang buhay na may bagong pananaw, natuklasan niya ang kahalagahan ng pamumuhay na may layunin. Napagtanto niya na ang tunay na layunin ay hindi sa pag-ipon ng mga ari-arian, kundi sa pamumuhay sa paraang nagdulot ng kagalakan at pagpapahalaga hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa mga nakapaligid sa kanya. Nagsimula siyang magtanong kung paano niya mailalapat ang bagong pangunawa sa sarili niyang buhay. Ang espiritual na paggising ni Lucas ay isang patuloy na proseso, ngunit nagsisimula siyang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa kanyang sarili at sa mundo sa kanyang paligid. Natuklasan niya na sa pamamagitan ng pagyakap sa detachment at pagtutok sa tunay na layunin, makakahanap siya ng isang anyo ng kaligayahan na tunay at tumatagal. Sa paglipas ng panahon sa templo, si Lucas Monteiro ay nasa isang paglalakbay ng personal na pagbabago, simulang iwanan ang buhay na alam niya upang yakapin ang isang bagong landas ng pagiging tunay at layunin. Hindi madali ang proseso, ngunit determinado siyang tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng buhay at humanap ng paraan ng pamumuhay na nagpapakita kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya. Ang pagbabago ni Lucas Monteiro, na nagsimula bilang isang simpleng paghahanap para sa panloob na kapayapaan, ay nahuhubog na ngayon sa isang radikal at matapang na desisyon. Dahil sa inspirasyon ng malalim na mga turo ni Lama Dorje, naramdaman ni Lucas na dumating na ang oras para gumawa ng mapagpasyang hakbang sa kanyang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili at pagpapanibago. Sa isang maaliwalas at malamig na umaga, tinahak ni Lucas ang mga landas sa paligid ng templo, na pinag-isipan ang lahat ng natutuhan niya. Magiliw na sumikat ang araw sa mga bundok, at ang sariwang hangin ay napuno ng mga amoy ng mga bulaklak na nagsisimulang mamukatkat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Lucas ang lumalagong determinasyon sa kanyang puso. Naalala niya ang mga pakikipag-usap kay Lama Dorje tungkol sa detachment at tunay na kaligayahan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng monghe. Ang tunay na katuparan ay nagmumula sa pamumuhay na may layunin, hindi sa pag-ipon ng mga ari-arian. Alam ni Lucas na ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pilosopiya, ngunit mga katotohanan na ngayon ay malalim na sumasalamin sa kanyang sariling karanasan. Sa bagong kalinawan, ginawa ni Lucas ang desisyon na talikuran ang kanyang lumang buhay ng karangyaan at kapangyarihan. Napagtanto niya na ang material na kayamanan at katayuan ay hindi ang tunay na ninanais niya, ngunit mga pagkagambala lamang na pumipigil sa kanya mula sa tunay na personal na katuparan. Ang desisyon na isuko ang kanyang kapalaran ay hindi madali, ngunit ito ay malalim na nakahanay sa kung ano ang natuklasan niya tungkol sa kanyang sarili. Nagsimulang magplano si Lucas kung paano niya gagawin ang paglipat na ito. Una, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga abogado at tagapayo sa pananalapi, mga taong nakatrabaho niya ng maraming taon. Sa isang pulong na minarkahan ng kapansin-pansing tensyon, ipinaliwanag ni Lucas ang kanyang desisyon. Nagsalita siya tungkol sa kanyang espiritual na paglalakbay at kung paano binago ng mga aralin ni Lama Dorje ang kanyang pananaw sa buhay. Kahit na ang reaksyon ng kanyang mga konsultant ay sorpresa at
Sa ilang mga kaso, pag-alala, si Lucas ay determinado. Alam niyang ito ang tamang direksyon para sa kanya. Pagkatapos ng pulong, nagsimulang gumawa ng plano si Lucas na ipamahagi ang kanyang kayamanan. Napagpasyahan niya na ang karamihan sa kanyang kayamanan ay mapupunta sa mga dahilan na sa tingin niya ay may tunay na kahalagahan, tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at pagsuporta sa mga mahihirap na komunidad. Pinili niya ang mga proyekto at organisasyon na nagtrabaho upang mapabuti ang buhay ng mga tao at na sumasalamin sa kanyang mga bagong halaga ng pakikiramay at serbisyo. Habang nakikipag-ugnayan siya sa pagbibenta ng kanyang mga ari-arian at pag-liquidate sa kanyang mga ari-arian, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Lucas. Nagkaroon ng tiyak na kaluwagan at lumalagong pakiramdam ng kalayaan, ngunit din ng pagkilala sa laki ng pagbabagong ginagawa ko. Ang karangyaan at kaakit-akit ng kanyang lumang buhay ay napalitan ng isang landas ng pagiging simple at dedikasyon sa kapakanan ng iba. Sinimulan din ni Lucas na pagnilayan kung paano niya magagamit ang mga kasanayan at kalamang natamo sa buong karera niya para tumulong sa mas direktang paraan. Naisipan niyang lumikha ng isang pundasyon na mag-alok ng gabay at mapagkukunan sa mga negosyante at pinuno ng komunidad na gustong gumawa ng pagbabago. Nais niyang ibahagi ang kanyang natutunan tungkol sa pamumuno at tagumpay sa paraang nakikinabang sa lipunan kaysa sa paghahanap lamang ng pansariling pakinabang. Ang desisyon ni Luke ay formal na ginawa sa isang simple ngunit malalim na makabuluhang seremonya. Nagsagawa siya ng huling pagbisita sa templo upang magpaalam kay Lama Dorje, na bumati sa kanya ng mapayapa na ngiti at mga salita ng panghihikayat. Ipinahayag ng monghe ang kanyang suporta at pasasalamat na nakahanap si Lucas ng landas na isinama ang kanyang pinakamalalim na halaga sa kanyang mga aksyon. Nang umalis si Lucas sa templo, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas nakahanay sa kanyang tunay na diwa. Alam niyang magiging mahirap ang hinaharap at haharapin niya ang mga hadlang habang sinusubukan niyang ipatupad ang kanyang mga bagong ideya at proyekto. Gayunpaman, ang katiyakan na siya ay sumusunod sa isang tunay na layunin at na siya ay nag-aambag sa kapakanan ng iba ay nagdulot sa kanya ng isang kasiyahan na hindi kailanman ibinigay ng material na tagumpay. Kaya, nagsimula si Lucas Monteiro sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay, na iniwan ang ningning ng kanyang dating pag-iral kapalit ng isang buhay na simple at paglilingkod. Determinado siyang ipamuhay ang mga alituntuning natutuhan niya at hangarin ang personal na katuparan na totoo at tumatagal. At sa paggawa nito, umaasa siyang hindi lamang makatagpo ng kaligayahan para sa kanyang sarili, ngunit magbigay din ng inspirasyon sa iba na hanapin ang parehong uri ng malalim, makabuluhang katuparan. Matapos ang mga buwan ng pagsisiyasat sa sarili at pagbabago sa mga bundok ng Himalayan, bumalik si Lucas Monteiro sa kanyang bansa. Dala-dala hindi lamang ang isang bagong pananaw sa buhay, kundi pati na rin ang isang panibagong layunin. Ang kanyang desisyon na talikuran ang isang buhay na mayaman at katayuan upang ialay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba ay hindi napapansin, at malapit na niyang harapin ang isang masalimuot at mapaghamong katotohanan. Pagbaba sa airport, sinalubong si Lucas ng isang eksenang ibang-iba sa naiwan niya. Ang kaibahan sa pagitan ng mapayapang, espiritual na kapaligiran ng templo at ang pagmamadali ng paliparan ay kapansin-pansin. Ang mga maliliwanag na ilaw, ang tunog ng mga gumugulong na maleta, at ang mga boses sa paligid niya ay nagpapaalala sa kanya na ang mundo sa labas ng templo ay puno ng komplikado at mga inaasahan. Pagdating ni Lucas sa kanyang lumang mansyon, sari-saring reaksyon ang sinalubong niya. Ang bahay, na dating sumisimbolo sa kanyang tagumpay at kayamanan, ngayon ay tila isang puwang na puno ng mga alaala at hindi naabot na mga inaasahan. Ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan sa negosyo at malalapit na kaibigan ay interesadong marinig ang tungkol sa kanyang paglalakbay, habang ang iba ay nagpahayag ng malinaw na hindi paniniwala. Nakasanayan na nilang makita si Lucas bilang isang walang humpay na matagumpay na tao, at ang kanyang desisyon na talikuran ang lahat ay tila hindi maintindihan ng marami. Ang unang malaking pagpupulong ni Lucas ay kasama ang kanyang mga kasosyo at mamumuhunan. Ang silid ay puno ng mga pamilyar na mukha. Lahat ay naghihintay ng kanyang mga paliwanag. Umupo si Lucas sa ulunan ng mesa,
naramdaman ang presyon ng mga inaasahan at mga tanong na lalabas. Sinimulan niya ang pulong sa pamamagitan ng taos-pusong pagbabahagi ng kanyang paglalakbay, mga turo ni Lama Dorje, at ang malalim na dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Ang ilan sa mga naroroon ay nakinig na may halong pagkamangha at pag-aalinlangan. Hindi maintindihan ng marami kung bakit ang isang taong may lahat ay magpapasya na isuko ang lahat. Ngunit mayroon ding maliit ngunit makabuluhang bahagi ng suporta. Ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay nagpahayag ng paghanga sa katapangan at interes ni Lucas na matuto patungkol sa pilosopiyang tinatanggap niya ngayon. Ang parehong kaibahan ng mga reaksyon ay pinalawak sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamag-anak, na nasanay na sa imahe ni Lucas bilang isang matagumpay na negosyante, ay naguguluhan. Iba-iba ang reaksyon sa pagitan ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Ang ina ni Lucas, lalo na, ay nag-alala tungkol sa kanyang hinaharap. Sa isang emosyonal na pag-uusap, ipinahayag niya ang kanyang takot na baka nagkakamali siya. Gusto niyang malaman kung paano niya binalak na suportahan ang kanyang sarili, at kung paano ito makakaapekto sa kanyang kapakanan. Sa kabilang banda, may mga miyembro ng pamilya na sumuporta sa kanyang bagong misyon. Nakilala ng ilan sa kanyang mga kapatid, at malalapit na kaibigan ang pagiging totoo ng pagbabago ni Lucas, at sabik silang tulungan siya sa kanyang mga bagong proyekto. Nakita nila ang paglipat bilang isang paraan para ituloy ni Lucas ang isang tunay at makabuluhang layunin, at handa silang mag-alok ng suporta. Sa suporta ng kanyang network ng mga kaibigan at ilang miyembro ng pamilya, nagsimulang magtrabaho si Lucas sa kanyang mga proyektong pangkawanggawa. Ang unang hakbang ay ang magtatag ng isang pundasyon na ginawa niya noong panahon niya sa templo. Nais niyang tumuon sa mga hakbangin na nagtataguyod ng edukasyon at pag-unlad ng komunidad, na may partikular na diin sa pagtulong sa mga mahihinang kabataan. Unang pumasok si Lucas sa kanyang mga bagong pakikipagsapalaran. Nakipagpulong siya sa mga pinuno ng komunidad at mga non-profit na organisasyon upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na kulang sa serbisyo. Ang kanyang karanasan sa negosyo ay nakatulong sa kanya na bumalangkas ng mga epektibong diskarte. Ngunit mas interesado na siya ngayon sa epekto sa mga buhay sa isang tiyak, positibong paraan kaysa sa pagbuo ng kita. Ang mga proyekto ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Nag-organisa si Lucas ng mga kaganapan sa pangangalap ng pondo, namahagi ng mga mapagkukunan sa mga paaralan at mga sentro ng kalusugan, at direktang nakipag-ugnayan sa mga komunidad na kanyang tinutulungan. Nagsimula siyang magtrabaho kasama ang mga benepisyaryo ng proyekto, personal na tumulong sa mga aktibidad, at makilahok sa mga kwento ng buhay ng mga taong kasama niya sa pakikipagtulungan. Bagamat may mga hamon at mahihirap na sandali, nadama ni Lucas ang isang bagong anyo ng kasiyahan at katuparan na hindi niya naranasan noon. Ang pagbabalik sa totoong mundo, kasama ang lahat ng pagiging komplikado at mga kritisismo nito, ay nabalanse ng kagalakan na makita ang positibong epekto ng kanyang trabaho. Alam niyang nahaharap siya sa isang mahirap na paglalakbay, ngunit kumbinsido din siya na siya ay nasa tamang landas. Kaya, nagsimulang bumuo ng bagong buhay si Lucas Monteiro, batay sa mga alituntuning natutunan at naranasan niya sa templo. Ang kanyang desisyon na yalay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba at pamumuhay ng may layunin ay nagdulot ng bagong kahulugan sa kanyang pag-iral, at patuloy niyang hinarap ang katotohanan ng may tapang at determinasyon, determinadong gumawa ng pagbabago sa mundo sa paligid niya. Sa ginawang desisyon at isinasagawa ang mga proyekto, nauna si Lucas Monteiro sa kanyang bagong buhay ng paglilingkod at kontribusyon. Ang pagbabagong hinahangad niya ay nagkaroon ng katuparan sa mga paraang hindi niya naisip, na inihayag ang lalim ng kanyang bagong misyon at ang kagalakang dulot nito sa kanya. Di nagtagal pagkatapos simulan ang kanyang mga pagsisikap sa kawanggawa, napansin ni Lucas ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang sariling pananaw. Sa pamamagitan ng pagbisita sa mga komunidad na kulang sa serbisyo, at pakikipagtulungan sa mga non-profit na organisasyon, nagsimula siyang makaranas ng isang uri ng kasiyahan na hindi niya nakita sa pag-ipon ng kayamanan o propesyonal na prestihiyo. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong tinutulungan niya ay nagdulot ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Isa sa mga unang proyektong ginawa ni Lucas ay ang pagtatayo ng isang paaralan sa isang liblib na rehiyon, kung saan ang mga bata
ay kulang sa mga oportunidad sa edukasyon dahil sa kakulangan ng infrastruktura. Ang pagbisita sa site, bago at pagkatapos ng konstruksyon, ay isang malalim na nakakaantig na karanasan para kay Lucas. Naalala niya ang unang araw na binisita niya ang komunidad. Isang maliit na nayon na may mga simpleng bahay, kung saan ang mga bata ay naglalaro sa alikabok, at ang mga magulang ay nagsusumikap upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Pagbukas ng paaralan, nagkaroon ng pagkakataon si Lucas na makita ang matingkad na ngiti sa mga mukha ng mga bata, at marinig ang saya sa kanilang mga tawanan, habang ginalugad nila ang kanilang bagong kapaligiran. Napagtanto niya na ang mga batang ito, kasama ang kanilang potensyal at pangarap, ay nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ang kanilang buhay at mag-ambag sa kanilang mga komunidad sa makabuluhang paraan. Ang kaligayahang nadama ni Lucas nang makita ang mga pagbabagong ito ay kapansin-pansin at tunay. Ang isa pang makabuluhang bahagi ng kanyang kontribusyon ay kalusugan. Nagsimulang suportahan ni Lucas ang mga mobile clinic na bumiyah sa kanayunan at mga liblib na lugar, na nag-alok ng pangunahing pangangalagang medikal at edukasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Sa isa sa mga pagbisitang ito, nakilala ni Lucas si Ana, isang matandang babae na maraming taon nang walang akses sa regular na pangangalagang medikal. Kitang-kita ang sakit at paghihirap sa kanyang mga mata, at nakaramdam si Lucas ng matinding empatiya. Nang dumating ang mobile clinic at nagpagamot si Ana, ang kanyang kaginhawahan at pasasalamat ay inuanti ng husto sa puso ni Lucas. Hindi lamang pinondohan ni Lucas ang mga inisyatiba, ngunit aktibong kasangkot din sa mga ito. Natuto siyang makinig at maunawaan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakipag-chat siya sa mga residente, nagsalo ng mga simpleng pagkain, at nakilahok sa mga lokal na aktibidad. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay nakatulong sa kanya na mas maunawaan ang mga katotohanan na dati ay hindi niya maabot. Natuklasan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nagmumula sa pagbibigay ng mga mapagkukunan, ngunit mula sa personal na pagkonekta sa mga tao at pag-unawa sa kanilang buhay at mga hamon. Sa bawat proyekto, nakahanap si Lucas ng mga paraan para maipamuhay ang mga alituntuning natutuhan niya sa templo. Itinaguyod niya ang konsepto ng pakikipagtulungan at empatiya, na hinihikayat ang mga komunidad na tumulong sa isa't isa, at bumuo ng isang pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa. Nakita niya kung paano umunlad ang mga komunidad na ito nang magkaroon sila ng akses sa mga mapagkukunan at suporta, ngunit gayon din kapag sila ay hinikayat na aktibong lumahok sa kanilang sariling pag-unlad. Malaki ang epekto ng mga inisyatiba ni Lucas. Nakita niya ang mga paaralang puno ng mga bata na sabik na matuto, mga klinika na nag-alok ng mahahalagang pangangalaga, at mga komunidad na lumalakas sa pamamagitan ng mga lokal na proyekto sa pagpapaunlad. Ang gawain ni Lucas ay nagbigay inspirasyon sa iba na makibahagi at mag-ambag, na lumikha ng isang network ng suporta at pakikipagtulungan na lumaganap sa kabila ng mga hangganan ng mga komunidad na una niyang tinulungan. Higit pa rito, natagpuan ni Lucas ang isang bagong anyo ng kaligayahan nang mapagtanto niya na ang kanyang buhay ay nakahanay sa kanyang pinakamalalim na mga halaga. Ang katuparan na naranasan niya nang makita ang pagbabago sa buhay ng mga taong kanyang natulungan ay hindi maihahambing sa anumang material na kasiyahan na dati niyang nakilala. Natuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay nagmula sa kakayahang gumawa ng pagbabago at kumonekta sa iba sa mas malalim na antas. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Lucas Monteiro ang kanyang paglalakbay na may pusong puno ng pasasalamat at layunin. Nakahanap siya ng bagong kahulugan sa buhay, isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa iba, at ang kasiyahang dulot nito ay isang patunay ng tunay na katuparan. Hindi lamang binago ni Lucas ang buhay ng marami, ngunit binago rin niya ang kanyang sariling buhay, namumuhay ng may layunin na alam niyang mas makabuluhan kaysa anumang material na tagumpay. Ang paglalakbay ngayon ni Luke ay isang kwento ng epekto at inspirasyon, na nagpapakita kung paano matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng paglilingkod at tunay na koneksyon sa iba. Makalipas ang mga buwan na nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan at pamumuhay ng paglilingkod, nadama ni Lucas Monteiro ang matinding pagnanais na bumalik sa malayong templo sa kabundukan ng Himalayan. Kailangan niyang mahanap si Lama Dorje,
ang monghe na naging instrumento sa kanyang paglalakbay sa pagbabago. Ang templo, na dating kanlungan ng pagsisiyasat sa sarili, ngayon ay kumakatawan para sa kanya ng simula ng isang bagong buhay. Ang paglalakbay pabalik ay napuno ng sabik na pag-asa, isang pangangailangan na ibahagi ang kanilang mga nagawa at mga bagong pag-unawa. Pagdating, sinalubong muli si Lucas ng parehong katahimikan at pagbati na naalala niya mula sa kanyang unang pagbisita. Ang payapang bulubunduking tanawin, ang banayad na tunog ng hangin, at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak ay tila bumalot kay Lucas sa isang aura ng kapayapaan na lubos niyang pinahahalagahan. Si Lama Dorje ay nasa kanyang karaniwang lugar, nagmumuni-muni sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, ang parehong lugar kung saan ginugol ni Lucas ang maraming oras sa pagmumuni-muni. Ang monghe ay kasing tahimik gaya ng dati, at nang makita si Lucas, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tahimik na karunungan. Walang imik, gumawa si Lama Dorje ng mapang-akit na kilos para maupo si Lucas sa tabi niya. Umupo si Lucas na may malalim na buntong hininga. Ang kanyang puso ay tumitibok sa pag-asam na ibahagi ang kanyang paglalakbay. Tumingin siya sa monghe, nakaramdam ng matinding pasasalamat sa lahat ng kanyang natutunan. Lama Dorje, simula niya, puno ng emosyon ang kanyang boses. Dumating ako para sabihin sa iyo ang epekto ng mga salita at turo mo sa buhay ko. Magiliw nang ngumiti si Lama Dorje at sininyasan si Lucas na magpatuloy. Noong una akong umalis sa templo, patuloy ni Lucas, determinado akong gumawa ng malalaking pagbabago. Naisip ko na ang pagsuko sa aking mga ari-arian at katayuan ang magiging sagot sa aking pagkabalisa. Ngunit nang masangkot ako sa mga komunidad na kulang sa serbisyo at nagtrabaho sa mga proyektong pangkawanggawa, napagtanto ko na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ang monghe ay matamang nakinig, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng tahimik na pagmamalaki. Nagpatuloy si Lucas, Lama Dorje, natuklasan ko na ang tunay na layunin ay wala sa pag-ari o katayuan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa mga pagpapahalaga na talagang mahalaga, tulad ng pakikiramay, pagkabukas palad, at paglilingkod sa iba. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga komunidad na ito, nakaugnay din ako sa isang bahagi ng aking sarili na natakpan ng pagnanais para sa tagumpay at pagkilala. Tumingin si Lucas sa monghe na may ekspresyon ng malalim na pagsisiyasat. Natutunan ko na hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa natin, kundi tungkol sa kung paano tayo naugnay sa iba at sa ating sarili. Ang tunay na kaligayahan, natanto ko, ay nagmumula sa paghahanap ng layunin na higit pa sa ating sarili at pag-ambag sa isang bagay na mas malaki. Dahan-dahang tumango si Lama Dorje, lumiwanag ang kanyang mukha na may ngiti ng pag-unawa. Luke, sabi ng monghe sa mahinang boses, nahanap mo na ang esensya ng hinahanap natin sa ating espiritual na paglalakbay. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang pag-aaral ng mga salita, ngunit pagsasabuhay ng mga ito at pagsasama nito sa iyong buhay. Natuklasan mo na ang kaligayahan at kasiyahan ay nagmumula sa puso, mula sa isang tunay na hangaring tumulong sa iba at mamuhay ng may integridad at layunin. Ang muling pagsasama sa pagitan nina Lucas at Lama Dorje ay higit pa sa isang pag-usap. Ito ay isang sandali ng pagdiriwang at pagkilala. Natagpuan ni Lucas ang panloob na kapayapaan na kanyang hinahangad, at nakita ng monghe ang pagsasakatuparan ng kanyang sariling mga aral sa paglalakbay ni Lucas. Walang hanggang nagpapasalamat ako sa iyong patnubay, Lama Dorje, sabi ni Lucas, na may taimtim na ngiti. Ang kanyang karunungan ay hindi lamang gumabay sa akin na gumawa ng mga pagbabago, ngunit nakatulong sa akin na maunawaan na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob. Ang buhay ngayon ay may kahulugan na hindi ko pa nalalaman noon, at iyon ay mas mahalaga kaysa anumang material na kayamanan. Bahagyang yumuko ang monghe, at sumunod si Lucas. Mas magaan ang pakiramdam at mas buo kaysa dati. Ilang oras silang natahimik, nagmumuni-muni sa napag-usapan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa ibabaw ng mga bundok, na nagtitina sa kalangitan ng ginintuang at kulay rosas na tono. Ang pagbabalik ni Lucas sa templo ay minarkahan ang pagtatapos ng isang mahalagang kabanata sa kanyang buhay, ngunit din ang simula ng isang bagong yugto. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa lahat.
Ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pamumuhay na may layunin at tunay na pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya naman, taglay ang panibagong puso at mapayapang kaluluwa. Ipinagpatuloy ni Lucas ang kanyang paglalakbay, na ngayon ay ginagabayan ng mas malalim na pag-unawa kung ano ang kahulugan ng mamuhay ng ganap. Konklusyon, ang pamana ni Lucas Monteiro. Ang kwento ni Lucas Monteiro ay naging isang beacon ng inspirasyon para sa marami na, tulad niya, ay naghanap ng mas malalim kaysa sa panandalyang liwanag ng tagumpay at kayamanan. Ang kanyang paglalakbay, na nagsimula sa emosyonal na pagkasira at desperadong paghahanap ng kahulugan, ay naging isang malakas na patotoo kung paano matatagpuan ang tunay na layunin sa pamamagitan ng pagninilay at paglilingkod sa iba. Matapos ang kanyang matapang na desisyon na isuko ang kanyang kayamanan at yalay ang kanyang buhay sa paglilingkod, nagsimula si Lucas na bumuo ng isang pamana na antig sa buhay ng libu-libong tao. Ang kanyang pangalan ay naging naugnay hindi lamang sa isang matagumpay na negosyante, ngunit sa isang nagniningning na halimbawa ng altruismo at personal na pagbabago. Itinatag ni Lucas ang Fondao Nova Vida, isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Nakatuon ang pundasyon sa mga proyekto mula sa pagtatayo ng mga paaralan at klinika hanggang sa pagpapatupad ng mga programa sa pagsasanay sa trabaho para sa mga mahihinang kabataan. Sa bawat bagong proyekto, nandiyan si Lucas, hindi lamang bilang isang financier, ngunit bilang isang tunay na kalahok, nagtatrabaho katabi sa mga nangangailangan ng tulong. Ang kanyang praktikal na diskarte at dedikasyon ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na sumali sa layunin. Nag-organisa siya ng mga kampanya sa pangangalap ng pondo at mga kaganapan sa kamalayan na nakakuha ng atensyon ng media at pumukaw sa interes ng mga bagong taga-suporta. Pinakamahalaga, naging tagapayo si Lucas sa iba pang mga pilantropo at pinuno ng komunidad na nagbahagi ng kanyang mga karanasan at turo tungkol sa kapangyarihan ng paglilingkod at pakikiramay. Ang epekto ng kanilang trabaho ay nakikita hindi lamang sa mga nasasalat na pagpapabuti sa mga komunidad, kundi pati na rin sa mga kwento ng personal na pagbabagong lumitaw. Ang mga kabataan na dati nang walang motibasyon at walang prospect ay nakahanap ng mga bagong pagkakataon at pangarap salamat sa mga hakbangin ni Lucas. Ang mga pamilyang nahirapang ma-access ang pangunahing pangangalagang medikal ay mayroon na ngayong pag-asa at mas magandang kinabukasan. Ang impluwensya ni Lucas ay lumampas sa kanyang direktang inisyatiba. Nagsimula siyang maimbitahan sa mga kumperensya at lektura, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento at mga natuklasan sa mas malawak na madla. Ang kanyang mga talumpati ay puno ng karunungan na nakuha sa kanyang paglalakbay, na nagbibigay din sa kahalagahan ng detachment, pagiging tunay at tunay na koneksyon sa iba. Ang mensahe ni Lucas ay sumasalamin ng husto sa marami, na nagpapakita na ang tunay na katuparan ay hindi sa pag-ipon ng kayamanan, ngunit sa pamumuhay ng isang buhay na may layunin at epekto. Siya ay naging isang simbolo kung paano ang personal na pagmuni-muni at pagpapaalam ay maaring humantong sa isang mas mayaman, mas makabuluhang buhay, isang buhay kung saan ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa mga ari-arian ngunit sa mga karanasan at mga koneksyon ng tao. Ang pagtatapos ng kanyang kwento ay isang makapangyarihang paalala na lahat tayo ay may kakayahang baguhin ang ating buhay at, sa paggawa nito, baguhin ang mundo sa ating paligid. Ang pamana ni Lucas Monteiro ay patunay na sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili, nating mga paglalakbay ng pagtukla sa sarili at serbisyo, makakalikha tayo ng pangmatagalang, positibong epekto na lumalampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Sa pagbabalik tanaw ni Lucas, nakikita niya hindi lamang ang landas tungo sa personal na tagumpay, kundi isang landas tungo sa tunay, malalim na katuparan. Ang kanyang kwento ay isang liwanag na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga naghahanap ng mas malaking layunin sa buhay, at ang kanyang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon at mag-udyok, na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa pamamagitan ng epekto na mayroon tayo sa buhay ng iba at ang lalim kung saan na nabubuhay tayo sa sarili nating paglalakbay. Kaya, ang pangalan ni Lucas Monteiro ay hindi lamang naalala para sa kanyang mga materyal na tagumpay, ngunit para sa isang bagay na higit na tumatagal,
ang paraan ng paggamit niya sa kanyang buhay upang gumawa ng pagbabago, na nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan at katuparan ay nagmumula sa puso at taos-pusong pagnanais na mag-ambag isang mas magandang mundo.